Greetings po mga kababayan, sa Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program yung lingkod in collaboration with Integrated Band of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic ngayon ay isang simpleng katanungan lang no, from our viewers. Again, may kinalaman as usual, no? As usual dito sa usaping lupa. Sabi niya, simple lang, may expiration date ba ang deed of sale ng lupa? Alright, so sagutin po natin yan no, sa episode na ito. Una sa lahat, no, as a rule, no, yung deed of absolute sale ay hindi po nag-expire yan. Okay? Wala po itong prescriptive period insofar as its validity is concerned. Validity, no? So, kasi one is the contract is signed at notaryado na yan. So, at fully paid na yung property. Okay? Ang kailangan na lang dyan ay yung deed of sale niyan becomes what we call the written memorial of the transaction. So in short na nagkaroon talagang bilihan. So wala talagang expression and deed of absolute sale. Of course, meron ding adverse consequence pag hindi po natin ito naparehistro. Okay? Bakit po? Napaliwanag natin kanina yan. Pag hindi natin ito naparehistro for whatever reason, yung iba, kaya hindi naparehistro kasi kampante. Nasa kanila ng copy ng original deed of sale, nasa kanila yung copy ng original owner's duplicate title. So, para sa kanila, secured na sila. No? So, because of that, secured sila, hindi nila inasikaso na maipalipat kaagad sa pangalan nila ang titulo ng lupa. Or because ang reason naman ng iba ay wala pa silang budget o wala silang time o yung iba naman ay nasa abroad. But tulad ng ating laging sinasabi, pag hindi po natin kasi ito naparehistro kaagad, napalipat po sa inyong pangalan ang inyong biniling lupa, meron pong adverse consequence po yan. No? Ngayon, kung hindi pa fully paid yung mga kaakibat na taxes sa BIR, no? Tulad ng capital gains tax na supposed to be, ito ay babayaran ng seller kasi there is that presumption na siyempre yung seller is the one who gain, no? Who made a profit or gain doon sa iyong sales transaction. And under the tax code, siyempre obligasyon po ng seller na bayaran po bayaran ang capital gains tax. At saka assuming na bayad na ang capital gains tax at documentary stamp tax. Okay? So kampante na. Okay lang yan because pag nabayad na yung capital gains tax at saka yung documentary stamp tax, may prueba na kayo na bayad na, hindi natatakbo yung penalty interest charges ninyo kasi bayad na. Pero kung nasa inyo na yung may bayad na ito at meron na kayong ICAR at hindi ninyo ito nasikaso, hindi niya parehistro, tulad ng ating sinasabi, meron ding posibilidad na magkaroon ng adverse consequence ito. Katulad ng halimbawa, ay hindi nyo alam dahil hindi na palipat, maring ilipat pag nalaman ng seller yan na nakapangalan pa pala sa kanya yung titulo sa Register of Deeds, ay maring ibenta uli niya ito o maring isanla sa bangko na hindi mo alam. Ang sabi mo naman, paano mangyari yun? Nasa iyong original na titulo. Ay tulad na ating nasabi lagi, di ba? Kahit na nasa iyong original na titulo ng lupa, yung registered owner, no, ay pwede pa rin mag-execute ng affidavit of loss na sabihin niya na nawala yung kanyang titulo at hingi isa sa korte ngayon, no, ng reconstitution of the lost title. At siyempre, mabibigyan siya kung wala namang opposition doon sa kanyang petition sa korte. And then, pag meron na siyang copy ng reconstituted title, original sa pangalan niya, i-offer niya ulit ito sa iba. Ibenta ulit niya, or isangla niya na hindi mo alam. So, ito yung mga adverse consequences pag hindi po natin pinalipat kaagad ang bilihan ng lupa, no, sa pangalan ng buyer. Okay? So whatever, kasi hindi na po natin pwede katuwiran, no, sa ahensya ng gobyerno na
kaya hindi na ipalipat kaagad, kaya kayo ay nag-abroad, wala kayong budget sa pambayad ng mga taxes, no? Whatever, tuloy po rin po ang tax consequences po diyan. At yung risk po ninyo ay nandyan pa rin. Okay? So, balikan natin uli, no? Ang tanong, mayroon bang prescriptive period ang bilihan ng lupa? Wala po as a rule, no? Ngayon, however, with respect to yung mga action, real rights or action doon sa bilihan ng lupa, okay? Ayon sa ating civil code, halimbawa doon sa bilihan nyo ng lupa, okay? Ay merong gusto ninyong nagkaroon ng breach of contract, okay? Dahil hindi nasunod ang kontrata ninyo. Tandaan na, wag nating i-confuse, ha? Valid ang inyong deed of sale. Ngayon, na-discover na nagkaroon ng breach of contract, meaning hindi sinunod yung usapan sa deed of sale. Okay? Abay, kahit na notarize yung inyong deed of sale, ay pwede pa rin maghabol yung sino mang claimant o yung seller mismo na maghabol siya dahil hindi kayo nag-fulfill sa terms and condition ng inyong kontrata. So, kailan niya pwedeng gawin ito? Ay sa loob ng 10 taon from the time na nagkaroon na ng cause of action na nagkaroon ng default sa hindi ninyo pagtupad ng inyong obligasyon, no, base sa inyong deed of sale sa kontrata ninyo. Okay? 10 years ang prescriptive period niyan. Okay? Then another is situation. Kung halimbawa, no, nagkaroon ng doon sa bilihan that there was mistake at saka nagkaroon ng undue influence o nagkaroon ng fraud, no? Kailangan sa loob ng 4 na taon, no, ay kailangan ay ma-exercise yung karapatang ito para mag-file ng petition sa korte for the annulment of the contract or the sale. Okay? 4 years, no, from the time na na-discover yung tinatawag nating defect o yung fraud doon sa inyong kontrata. Pag hindi po inyo na isagawa ito, no, sa loob ng prescriptive period na nabanggit, no, 10 years for the annulment of 4 years for the annulment of contract, no, based on defect or undue influence, intimidation, or violence na sinagawa kaya nagkaroon ng bilihan, then meron po kayong 4 years, no, from the time na nagkaroon po ng fraud or undue influence, no, or intimidation or violence sa inyong transaksyon. Ngayon, kung nagkaroon naman halimbawa ng breach of contract, no, ay dapat yan ay mag-file kayo ng specific performance upang sa loob ng 10 taon upang sa ganun ay masunod po, no, masunod po ang terms and condition ng inyong bilihan. Pag hindi nyo ginawa ito, sa loob ng prescriptive period na 10 years, ay prescribed na po, no, ang inyong karapatan na i-question pa yung deed of sale. So, para maliwanag po, no, ihiwalay po natin ang usapin. Una, mayroon bang expiration date ang deed of sale? Wala po. Wala po as a rule. However, yung pong rights, no, ng mga parties sa deed of sale nito, kung nagkaroon ng breach of contract, halimbawa, nagkaroon ng paglabag sa terms and condition ng kontrata sa bilihan o nagkaroon ng undue influence, no, kaya nagkaroon ng bilihan, okay? Nagkaroon halimbawa ng fraud doon sa bilihan o misrepresentation, ay meron pong prescriptive period ito para saan? Doon po sa gusto maghabol. Okay? Pag hindi ito na nagawa nila sa loob ng prescriptive period na ating nabanggit, ay magiging paso na yung kanilang karapatan para maghabol pa o gumawa ng aksyon upang sa ganon maaring mapadeklara yung deed of sale as null and void o makancel ito, no, because of the breach of contract, no, doon sa kanilang usapan. So kaya nga magpa-file ka ng petition sa korte kasi naipa-cancel because tandaan natin there is always that presumption of regularity and validity doon sa instrumento o sa deed of sale. Kaya hindi ito basta-basta na lang na unilaterally sasabihin ng isa ay hindi valid yung deed of sale mo o expired na yan, wala na yan. No? Kailangan pupunta ka sa korte
at patunayan po ninyo na nagkaroon talaga ng grounds, no? Upang sa ganoon magkaroon ng basis para i-question ninyo o assert ninyo ang inyong karapatan sa ilalim ng batas hinggil sa inyong bilihan o transaksyon. So I hope nasagot po natin na ang katanungan po sa atin ng ating viewers. Oh, by the way, kung kayo baguhan pa lang at hindi pa kayo nakapag-subscribe, no, sa channel po natin o nakapag-follow sa Facebook account po natin at hindi naman po siguro kalabisan, no, pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click ng po, ng isang subscribe, share, and like po sa ating mga videos, no, and of course yung notification bell upang sa ganun pag may update po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. And then by doing that, no, matutulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends or your relatives or your neighbors, no, or just your acquaintances upang sila din ay may matutunan, mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Sabihin natin lagi ay lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito na muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.